Fan na ako ni Pepe sa theater pa lamang. Okay? Sa teatro pa lamang, fan na ako ni Pepe. Tapos napanood ko na ang ilang pelikula ni Pepe before, no? So I've been wanting to direct him. So nung ginawa namin itong project na Bantay Bahay, there was only one person who could possibly do this, and this is only Pepe. Kasi kung makikita niyo yung pelikula, it's practically a one-man show. The whole movie is Pepe Herrera. Okay, so kailangan ko na talagang hindi putsi-putsi ang actor, no? Kailangan ko talaga ng magaling na artista na may disiplina at kayang gawin yung demands ng role ni Caleb. So, talagang dream come true si Pepe. At nung nakatrabaho ko siya, all the way up to now, and with the friendship that we have developed, it was a dream come true na siya nag-star ng pelikula ito. Hinihingi, right? Yung character ni Pepe, si Caleb, ni-request ng kanyang girlfriend na maging bantay bahay sa bahay ng lola. Sa isa niya, hindi niya alam na nasa Biblia lugar. Hindi niya alam na yung bahay na yun ay isinupa. Dahil mayroong doon mga elemento na nakatira doon sa bahay at nakakulong doon sa bahay. Kung mapapanood din yung trailer, maintindihan nyo kung sino itong elemento ito. Ito ay isang elemento na galing pa unang panahon pa na nakakulong doon sa bahay na yun. Si Pepe, dahil hindi wala siya alam tungkol sa kapaligiran o tungkol sa kasaysayan ng bahay, napakawalan niya yung elemento. Okay, napakalawan. Kaya ngayon, siya ikinulong doon sa bahay na yun. Hindi na siya makakalabas sa bahay na yun. Okay? So, yun ang kanyang challenge to be able to get out of that house because he became a prisoner of the elemental who was now ruling over the house. Kaya yun ang bantay ba? Okay? May bantay ka muna sa ating mga friends from the press. At Kuya, Mike, Kuya, please. Bago ko pa sagot kay Direct yung hanging question ni MJ. Tangali po sa inyo lahat. Ako ba talaga kami sa horror film na to? Ayun, nagkwento ka about it. Masaya ako na sa lahat kasi ilang taon din namin inapangan kasama ni Direct yung pagpapalabas ng pelikula nito. So ito, finally, papalabas na sa May 1. And I would say na naging pamilya kami ni Direct. Na hindi lang din ako may mga kasama kami dito. Si Carl, si Johannes, si Melissa na nasa ibang bansa na. So apat talaga kami dito. Kasama si Rolando Eusencio, si Rospieroli, isa. More than matakot, I think we hope na maligayahan kayo at matawa kayo sa mga pinagawa namin sa pelikula ito. Kasi horror comedy naman siya. And I would just like to say na I'm very grateful kasi si Direk Joey, bukod sa naging kaibigan ko siya sa pelikula ito, I can say without bias na yung sistema niya ang pinakamagandang naranasan ko. Hindi lang sa pandemic, outside pandemic. Nag-start kami ng 10 p.m. lagi, tapos natatapos kami ng kung hindi 10 p.m., mas maaga pa. Sobrang smooth ng system niya, sobrang ganda ng pre-production na. I hope maraming production ang mahawak o duman sa ganitong sistema. Kasi sa ginawa niya, we can say na kaya pala, walang excuse, kaya pala basta maganda yung production. Kaya I'm very grateful na nakatrabaho si Direk Joe. At sana makatrabaho ko. Wow. It's not a good actor, di ba? I mean, yes. It's not good actors, good intelligent actors. Your shooting comes out very smooth, di ba? Hindi lang naman sa amin yan nasa mga artista rin kasi yung apat na kasama ko, si Melissa, si Carl, si Johannes, at si Pepe. I mean, apat na yung artista ko, how could it be not smooth, di ba? At saka naging close kami apat dahil kami lang talaga ang doon sa pelikula. So, okay, thank you so much for those kind words, Pepe. Thank you. Of course, we always try our best to help our producers and the whole team to promote through social media. Pero ako po personally, every time I finish a project, nagpaparayan ako, nagpapaupaya ako sa mga tao, siyempre sa Diyos din. Of course, the producers, ang goal nila is
kumita yung palabas. Pero ako po personally as an actor, basta may mapaligaya ako, kontento na po ako. May mapaligaya ako kahit na gano'ng karami, kontento po ako. Salamat din, sir. Thank you, Alan Lee. Sa pelikula po natin kasi ng group siya. 5 years old. And I felt them so many times. Naniniwala kasi ako na lahat tayo pinangatay bukas yung third eye natin. Sumasara lang siya eventually because of external factors. Kasi I have 2 kids. Pareha sila na tumatawag ng hindi na saan saan. So, may mga nakikita sila. Just like our pets, they see and feel things that we don't. And I think sa panahon na to, sa age na to, it's now backed up by science. I think ang tawag dito metaphysical. So yes. House kasi namin sa Caloocan, malapit sa Magamento. I think 1950s pa siya. Marami ng, medyo related siya sa bantay bahay. Marami nang nakitira na hindi namin nakikita. So as early as 5 years old, hindi pa, hapon pa to, may nagpakita sa aking maliit na, hindi ko masabing bata, pero maliit na creature, na bushy yung hair. So basically, yung, yung grotto ni Mama Mary, maliit siya. Meron kaming maliit na grotto. And I thought may sakit lang ako, pero it transformed into a little creature. And then it went on hanggang pagtanda namin, kahit yung mga kapatid ko, kung hindi sila makakarinig, posible duwende. So it's either makakarinig or makakakita. Iba't ibang members ng family, even visitors of the house. So nung pinenta namin yung bahay, pinabless na namin. Mukha namang happy yung nakapili. Last question, so may personal right? Hello, Mr. Sel. Hindi ko kaya gumawa ng street horror. Sa ngayon, to protect my mental state. Okay sa akin yan, mga hybrid horror, comedy, action comedy. Basta may bahid ng comedy. Okay lang naman drama. Pero yung straight action or straight horror, I try to do other things. Paano mo siya binabalance? Horror? Actually, I complete trust sa director. Kasi vision niya eh. So kung may gusto lang akong baliin ng konti, I always consult the director. But more often than that, I give my complete trust to the director. Who is the captain of the show. Salamat eh. Sapat naman sa mga pangangailangan. At ngayon, mas natututo akong mag-manage ng pera ng mabuti. Kasi before, when I started in show business, gastos lang ako ng gastos. Bilang bachelor, mahilig kasi ako ng libre. So, hindi ko kasi siya nagagawa ng bata ako. Tapos, ang sarap pala sa pakiramdam na, tara, labas tayo, yeah, may tropa mo, sagot ko. Tapos yung, I guess, nakakahawa kasi yung happiness pag nakita mo masaya sila. You feel happy also. So, it's contagious. Kaya, hindi ko kinakwenta. Kahit sa, actually ngayon, hindi ako pinag-grocery ng misis ko kasi hindi ko tinitingnan yung presyo. Hindi talaga ako magaling sa that's why I'm grateful that I have my wife to teach me how I can be wiser with money. Pero right now, thankful ako, nagpapatayo kami ng bahay sa Antipolo, and hopefully by the end of this year, yun ang nakatira. Yung missing pangarap ko, makatira sa probinsya pa din, pero malapit sa syudad. So, ito na finally. So, supporting the business of my wife, which is her food business, and not Ansa. Kasi vegan ako eh, plant-based ang kinakain ko. I don't eat meat products. Tapos nakakatuwa lang at nakakakilig na yung misis ko. She converted her food business to plant-based. And right now, nakakakilig din na maraming nasasarapan, marami kaming natutulungan. Kasi marami din siyang mga customers na mga cancer recovering patients, mga may injuries na pinascribe sa kanila ng doctor nila na go plant-based. So, nakakatuwa na yung simple diet na pinili ko, in-adapt ni Mrs. sa kanyang business. At ngayon, marami siyang napapaligaya na tutulungan. Yun yung business na family.
Since when did you go plant-based? 2017, right before ako na-exit sa project siya. And then, no looking back na. It's been quite a while na. Yes. Okay, now going back to the... Tumulong sa akin at tinutulungan ko rin ng mga unseen multo at elemento. Kasi bukod sa akin, di ba nakwentuhan ni Direk Joey, na-trap ako sa bahay. Hindi lang ako yung na-trap. Meron din ibang mga kaluluwang na-trap. So nagtutulungan kami kung paano kami makakalabas na. So, do they do that with special effects? Yes. Okay. Yes, exactly. So, how does working with that? Kasi of course, iba yung work with real actors na nandun on the spot. And iba yung parang medyo CGI and everything else. Do you have to do something like that? Konti lang, kasi nandun pa rin sila. Nandun pa rin sila, kaharap ko pa din. Dinaanan lang sa post kung paano sila magmumukhang multo na medyo silhouette na lang. Pero yung elemento, yung bantay bahay talaga, yung bantay ng bahay, kailangan ko na lang i-arte na lumalaki siya. So parang may nag-cue na lang na ako, ito na, dito ako tumingin. Kasi sa effects, pinapalaki sila eh. Alright. Can't wait to see. It's a character movie, so that's why it took us a while to really get that location. And definitely, in Metro Manila, it's gonna be so hard to find it. And luckily, kasi my dad is from Sariaya, Quezon. So we went there, and I was surprised, kilala ko yung owner. So she told me about the history of that house. That house was built in the early 1900s. Bago pa yung World War II. So, kumbaga, during the World War II, dyan pa pinaka yung mga hapon. So yun, kaya meron silang basement, meron silang mga secret places where may mga tunnels. And then, na-preserve nila lahat ng mga furnishings nila sa house. So what you see here, those are yung naalagaan nila ng mga gamit, ng mga ancestors nila, like the curtains, everything else, all the furniture's there. Ano yun? Original owners lahat yun. Meron. Well, sa kwento nila, meron siya. And that's really common in any old house. That's I share my side while she's trying to protect her privacy kasi she's a very private person. Pero my wife, si Sam, I consider her my wife pero hindi pa po kami kasal because of practical reasons. Supposed to be nung start ng pandemic, gusto sana namin. But when we were planning it, na-realize namin, ayaw namin pumili si mga kaibigan. Gusto namin lahat sila nandun. So medyo malaking wedding ang tinutukoy namin. We had to decide kung uunahin ba namin yung bahay o wedding. Because she's pregnant during that time, we decided to start with the house, our dream home. And nagkataon po, interior designer siya. She's very familiar with the costing, with the timeline. Kaya pinagkatiwalaan po siya and we finally decided together na unahin yung bahay. Pagkatayo na yung bahay, that's when we will start planning again for our wedding. Pagdating sa pagiging smooth sailing, no, it was not. Kasi magkaibigan po kami before. Nag-start kami ng magkaibigan, magkabarkada. Kaibigan ko rin po yung ex. Tapos, we reconnected during 2019, bago mag-pandemic. So, nag-reconnect kami after not seeing each other for a couple of years. We were both healing from past relationships. Tapos mabilis po kami naging kami, I guess. And then, of course, iba yung dynamics pag magkabarkada, saka pag naging kayo na, hindi kami nagkas, yung mga iba namin pag-uugali, took us some time para mag-reach ng mga compromises. Pero right now, na meron po kami dalawang chikiting, I can say, for the past few weeks or months, mas smooth sailing ang aming relationship. So I guess it was necessary na pagdaanan namin yung mga
mga challenges, mga muntikang tiwalayan, hindi pagkakasunduan, para marating namin ito ngayon. Sa May 1 po, ipapalabas na bago namin pelikula, ang first project namin together ni Direk Joey, Jose Javier Reyes, and hopefully it's not the last. So, based on the trailer, we promise to entertain you, paligayahin kayo, and hopefully may mapulot din po kayo mga sa kwento. Kita-kits po tayo sa sinihan sa May 1. Salamat po ng marami.